Isang pedestrian bridge sa Israel ang pinasabog sa gitna ng matinding tensyon. Israel Defense Forces (IDF) tinarget ang Lebanese Army, kung saan maraming sundalo ang nasaktan at nasawi sa engkwentro. Gaano kalawak ang pinsala ng pagsabog sa pedestrian bridge? Mission successful nga ba ang Israel sa ginawang operasyon kontra Lebanese Army? At Iron Dome defense ng Israel magkakaroon ng big upgrade? Yan ang ating aalamin. Nagresulta ng matinding pagkabahala sa Nahariya, Northern Israel, ang isang kamakailang drone strike na bumagsak sa pedestrian bridge malapit sa isang railway station. Batay sa video na inilathala ng Times of Israel, kitang-kita ang pagsabog ng drone matapos itong sumabog sa mga cables ng tulay na nagdulot ng shrapnel na kumalat sa kalsada at nagdulot ng pinsala sa isang train carriage. Sa kabutihang palad, walang iniulat na nasugatan sa insidente, ngunit nagkaroon ito ng epekto sa takot at kaligtasan ng mga residente. Ang drone na ito ayon sa mga ulat ay mula sa Lebanon at pinaniniwala ang inilunsad ng Hezbollah, ang militanteng grupo na matagal nang may tensyon sa Israel. Sa mga nakalipas na linggo, tumindi ang mga aktibidad sa border sa pagitan ng Israel at Lebanon, kung saan nagkaroon ng palitan ng mga rocket at drone attack na nagtulak sa militar ng dalawang panig na maging mas alerto. Patuloy na tinutukoy ng Israeli Defense Forces (IDF) kung paano napasok ng drone ang airspace ng Israel at ang layunin ng pag-atake. Nagpapatuloy ang inspection ng mga Israeli authorities, katuwang ang mga lokal na opisyal, upang matiyak na walang mga natitirang fragment na maaaring magdulot ng panganib sa mga residente at sa mga nagdaraan sa pedestrian bridge. Kasabay nito, muling pinag-iigting ng Israel ang kanilang depensa laban sa mga pag-atake mula sa Lebanon. Lalo na't may mga ulat na ang Hezbollah ay patuloy na nagpapalakas ng kanilang presensya sa rehiyon. Mahalaga ring tandaan na ang insidenteng ito ay bahagi ng mas malawak na alitan sa pagitan ng Israel at mga kaalyado ng Iran sa rehiyon, kabilang ang Hezbollah. Habang patuloy ang paglalabas ng mga pahayag mula sa magkabilang panig, nananatiling alerto ang mga pamayanan sa Northern Israel na umaasa sa mabilis na aksyon ng mga autoridad upang mapanatili ang kanilang kaligtasan. Ang pangyayaring ito ay nagdadagdag sa umiinit na tensyon sa Middle East na nagbubunsod ng mga tanong tungkol sa kalagayan ng seguridad at ang patuloy na banta ng mga drone at rocket strikes sa mga sibilyan. Sa kabila ng mga hakbang ng Israeli military upang mapigilan ang ganitong mga insidente, malinaw na patuloy ang hamon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaligtasan sa rehiyon. Iron Beam expansion. Habang lumalala ang tensyon sa rehiyon dahil sa mga aksyon ng Iran at mga kaalyado nito tulad ng Hezbollah, inihayag ng Israel ang malaking pagpapalawak sa kanilang depensa. Kasalukuyang naglaan ang Israel ng $530 million para sa mabilis na production ng Iron Beam, isang advanced na laser defense system. Idinisenyo ang Iron Beam upang mas mapabilis ang pag-intercept ng mga drone, rocket at iba pang airborne threats na naging sanhi ng mga casualty sa mga sibilyan at militar. Inaasahan ng Israeli Defense Ministry na magagamit na ang Iron Beam sa loob ng 1 taon kasabay ng tulong ng mga defense companies na Rafael at Elbit Systems para sa malawakang deployment. Ang kontrata sa Elbit Systems na nagkakahalaga ng $1 milyong ay nakatutok sa pagpapahusay ng kakayahan ng Iron Beam. Sa ilalim ng $8.7 billion military aid package mula sa Estados Unidos, umaasa ang Israel na lalong palakasin ang kanilang depensa laban sa patuloy na pag-atake mula sa mga kalapit na bansa. Ang Iron Beam ay magiging bahagi ng multi-layered air defense system ng Israel na kinabibilangan ng Iron Dome, David's Sling at Arrow. Ang Iron Dome ay itinatag upang harangin ang mga short-range rockets, habang ang Iron Beam ay magiging sentro ng depensa laban sa drone attacks at iba pang banta, mga pag-atake at pagkasira sa Israel. Sa Northern Israel, isang rocket mula sa Lebanon ang tumama sa bayan ng Maalot Tarshiha na ikinasawi ng isang 24 taong gulang na si Muhammad Naim. Ayon sa Israel's Magen David Adom Emergency Medical Service, ilang individual din ang nagkaroon ng mild anxiety. Isang drone na inilunsad ng Hezbollah mula sa Lebanon ang sumabog sa itaas ng isang pedestrian bridge sa Nahariya, Northern Israel. Bagamat walang naiulat na nasugatan, nagdulot ito ng slight damage sa kalapit na train carriage. Patuloy na binabantayan ng Israeli police
ang lugar kasama ang mga municipal officials upang matiyak na walang public risk. Muling nagpakawala ng 12-dosenang rocket ang Hezbollah sa Upper at Western Galilee noong Martes, kung saan marami ang naharang ng mga air defense system ng Israel. Kasabay nito, ang Israel Air Force ay nag-deploy ng mga bagong interceptor upang kontrahin ang tumataas na drone activity mula sa Lebanon. Lebanese Army casualties. Noong Huwebes, iniulat ng Lebanese Army na 3 sundalo nila ang napatay sa isinagawang rescue operation matapos silang targetin ng IDF sa Yater Village, Bint Jbeil, Southern Lebanon. Ayon sa opisyal na National News Agency ng Lebanon, isang bahay sa Yater ang tinamaan ng pag-atake na nagresulta sa maraming sugatan, kabilang ang mga paramedic na nahagip ng sumunod na pambobomba ng Israeli Air Force. Hindi bababa sa 11 sundalo ng Lebanese Army ang naiulat na nasawi sa mga operasyon mula noong Setyembre 23. Pinaabot ng IDF ang kanilang paumanhin sa insidente noong Oktubre 20 na ikinasawi ng 3 Lebanese soldiers. Ipinahayag ng IDF na hindi nila layuning targetin ang Lebanese Army, ngunit itinuturing nilang banta ang Hezbollah. Reaksyon ng pandaigdigang pamayanan. Nagpahayag ng labis na pagkabahala si US Defense Secretary Lloyd Austin sa mga pag-atake laban sa Lebanese Army. Tinawagan niya si Israeli Defense Minister Yoav Gallant at iginiit ang kahalagahan ng protection para sa Lebanese Armed Forces at United Nations peacekeepers. Ayon kay Austin, dapat gawin ang lahat ng hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng mga tauhan sa lugar ng Labanan. Hinikayat din ng UN Secretary General Antonio Guterres ang kagyat na tigil putukan sa Gaza at pagtigil ng mga hostilidad sa Lebanon. Matinding labanan sa Lebanon. Nagkaroon ng malawakang palitan ng putok sa Southern Lebanon sa pagitan ng IDF at Hezbollah operatives noong Oktubre 27. 5 Israeli reserve soldiers ang iniulat na napatay at 14 ang sugatan, kung saan 5 sa mga ito ay nasa critical na kalagayan. Ayon sa IDF, 3 Hezbollah operatives ang napatay sa nasabing sagupaan. Patuloy ang pagtaas ng tensyon sa lugar na nagdulot ng matinding takot sa mga komunidad sa Northern Israel. Patuloy namang nagpapakawala ng mga rocket ang Hezbollah mula sa Lebanon na nagdulot ng sunog sa ilang bahagi ng rehiyon. Kasabay nito, nagpalabas ang Hezbollah ng babala sa mga Israeli settlers na lisanin ang mga target areas, kabilang ang Nahariya, Rosh Pinah, at Kiryat Shmona. Anila, tinuturing na nilang mga lehitimong military targets ang mga lugar na ito dahil sa presensya ng mga puwersang militar ng Israel. Pag-imbestiga sa Hezbollah tunnels. Kamakailan, pinangunahan ng Israeli military ang mga mamamahayag sa isang pagsisiyasat sa isang underground Hezbollah base sa Southern Lebanon. Ang complex na ito ay may lawak na 2 kilometro at may lalim na 40 metro, at sinasabing itinayo bilang paghahanda para sa pagsalakay sa Northern Israel. Ayon kay Brig General Guy Levy, ang base na ito ay mas malawak kumpara sa mga tunnel na natuklasan sa Gaza at naglalaman ng mga tirahan, armory, at command rooms para sa mga elite fighters ng Hezbollah. Patuloy na nagsasagawa ng mga operasyon ang IDF upang matiyak na walang banta mula sa ilalim ng lupa habang pinapalakas din ang depensa sa mga hangganan. Sa kabila ng lahat ng ito, ang mga residente sa Northern Israel ay nahaharap sa napakalaking takot habang nagpapatuloy ang hidwaan. Sa pagpapatuloy ng operasyon ng IDF sa kanilang mga kaaway at ang sa mga bigla-biglang pagpapasabog sa civilian areas, ano sa palagay ninyo ang pinakamabisang paraan upang mapigilan ang ganitong mga pag-atake at mapanatili ang seguridad sa mga apektadong lugar? I-komento mo ito sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like and share. Maraming salamat at God bless.